Muli na namang umulan ng malakas sa maraming bahagi ng Metro Manila kaninang hapon. Ang resulta, baha. Ito po ang kuha sa May Timog Avenue sa lungsod ng Quezon. Umabot hanggang hita yung tubig na yan. Kaya merong mga sasakyan na hindi nakatuloy. Mabagal ang usad ng mga sasakyan naman. Mga bata, nagtampisaw sa baha. Paglilinaw ng Pag-asa, wala pong bagyo. Yang mga pag-ulan-ulan na yan ay dulot pa rin ng tinatawag na cold front na nakakaapekto sa halos buong Luzon, pati na sa Western Visayas. Wala naman po ganong mahalagang outdoor activity ay doon na lang po tayo sa loob ng bahay. Hanggat maaari, mga mangisda at maliit na sakyang pandagat ay huwag po munang pumalaot dito sa areas na to. Muling pagpapaliwanagin ng Senado si dating Vice Presidente Noli De Castro tungkol sa kontrobersya sa Globe Asiatic. Gustong malaman ng mga senador kung paano raw nakalusot kay De Castro na dating chairman ng HUDCC ang mga umano'y pekeng borrower ng GA para makautang sa Pag-ibig Fund. Nakatutok si June Veneracion. Humarap na noon sa unang pagdinig ng Senado si dating Vice President Noli De Castro tungkol sa questionable umunong pautang para sa isang housing project noong nakarang administrasyon. Si De Castro ang chairman noon ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC. Sa Huwebes sa susunod na linggo, muling ipatatawag ng Senado si De Castro. He has to be one of those who will be asked to explain the policies that they pass and how the procedure came about, that there were 1,900 fake buyers or non-existent buyers. Nakasentro ang kontrobersya sa Globe Asiatic Realty Holdings ni Delphine Lee na gumamit umano ng mga fake borrowers para makautang ng 7 bilyong piso mula sa Pag-ibig Funds. Isa raw sa mga dapat sagutin ng mga nakaupo noon sa HUDCC at iba pang ahensya ng gobyerno ay kung paano nakalusot ang mga questionable loan applications. Ipatatawag din ang Undersecretary noon ng HUDCC na si Mary Antoinette Lucille Ortile. Nagtatrabaho na ngayon si Ortile sa opisina ng Executive Secretary Paquito Ochoa. She was the Secretary General of the HUDCC. She was only number 2 to Vice President Noli De Castro. Sinubukang makapanayam ng GMA si Ortile pero tumanggi ang tanggapan ni Ochoa. Pero ayon kay Pangulong Noynoy Aquino, walang problema kung iimbitahan ng Senado si Ortile. We about transparency. No? I think she should be present if the Senate calls for it. Sabi ni Senador Sergius Manyo III, marami pa silang dapat malaman. Ang malinaw daw ay nagkaroon ng sabwatan. Ang tanong ngayon ay kung gaano kataas aabot ang kuntsabahan para mailusot ang bilyon-bilyong pautang. We'll go as high as the evidence leads us to. There'll be no sacred cows. Balak din ipatawag ng Senado sa pagdinig ang ilan sa mga fake borrowers na ginamit ng Globe Asiatic. Hanggang sa kasalukuyan, hinihintay pa rin namin ang tugon ni De Castro at Lee kaugnay ng usapin. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nagsimula na ang taping para sa bagong project ni Regine Velasquez na I Heart You Pare. Very busy nga ang Asia Songbird lalo pat more than a month na lang ay ikakasal na sila ni Ogie Alcacid. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Aminado si Regine Velasquez na malaking stress ang nararamdaman niya the past few days. Papalapit na kasi ang kasal nila ni Ogie Alcacid. Tinatayang wedding of the year ang beach wedding nila sa Batangas sa December 22. Nung linggo sa Party Pilipinas, ipinakita ang ilang mahalagang prenuptial photos ng dalawa habang kinakanta ni Regine ang awiting Been Waiting mula sa kanyang bagong album. Everything is under control. Kaya lang hindi naman nawawala yun. Paminsan-minsan mas stress ka kasi may mga ganito, may mga ganyan. But that's pretty normal. Isa pang inaasikaso ni Regine ngayon ang taping ng I Heart You Pare. Pinuntahan ng GMA News ang first taping day ng serye sa Kapuso Primetime. Bawat eksena, hindi mapigilan ni Regine na matawa. Ang nakakatuwa kasi sa soap na ito, hindi naman kami magpapatawa eh. Patatawanin kayo ng sitwasyon. Ang isa pang ikinaka-excite ni Regine ay ang pagtatambal nila ni Ding Dong Dantes. First time niyang magiging leading man ang Kapuso Hunk. Mostly yung mga ginagawa niya, mga drama eh, di ba? Or kung merong light ng konting, may light na comedy, konting-konti lang yun. Mostly it's serious eh. Eh dito talagang... Ikaw mag-bring out ng funny bro ni Ding Dong. Hindi, meron naman siya nun eh. Na hindi nakikita ng mga tao. Nelson Canlas updated sa showbiz happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, former child star Ella Guevara nagbabalik pelikula.
Ready na rin kaya siya para sa teenage roles? Abangan yan. Susunod! Eksklusibong panayam ni Chino Trinidad kay Antonio Margarito. Problemado pa rin ba siya sa kanyang timbang? Ang pamilya ni FPJ, handa na kayang tanggapin ang plaque at medalya para sa pagiging national artist ni The King? At iba't ibang disenyo at tema ng Belen, ibinida sa Tarlac. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.